Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga lalaki na sumugod sa isang gusali, at tinapos nila ang lahat ng mga gwardya sa kanilang daan. Ninanakaw nila ang lahat ng nasa loob, ngunit bigla silang nag-ambala ng isang halimaw na nagtataka kung bakit sila nagnanakaw ng mga karaniwang bagay, kapag mayroong isang bagay na hindi mabibili ng salapi sa harap nila. Nagtataka sila kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanilang trabaho, kaya inihayag niya na siya ang kumuha sa kanila. Kumuha siya ng espada at binanggit kung gaano kabalintunaan na ang gayong banal na lugar ay tinitirhan ng espada ng demonyong kabalyero, ang Sparta, na siyang pinakamakapangyarihang sandata ng impyerno. Sinabi sa kanya ng isa sa mga lalaki na maaari niyang kunin ang anumang kailangan niya basta babayaran niya sila para sa operasyon, ngunit pinutol niya ang ulo ng lalaki. Kaya, sinimulan siyang paputukan ng iba, ngunit hinaranggan niya ang kanilang mga bala at tinapos ang mga ito. Pinalibutan siya ng mga gwardya, ngunit pinindot niya ang isang buton na nagdudulot ng pagsabog na sumusunog sa lahat. Nakita namin ang isang babae na naglalakad sa kalye, ngunit nawala ng laruan ang kanyang anak, kaya kinuha niya ito. Ngunit bigla siyang inatake ng mga demonyo. Nakiusap siya sa kanila na iligtas ang kanyang anak, ngunit isang lalaking nagngangalang Tony ang dumating upang iligtas siya at winasak ang mga demonyo gamit ang kanyang baril. Sinusubukan niyang kumilos ng cool sa harap ng babae, at nabanggit niya na may iba pang mga pag-atake sa lugar, kaya kinuha siya ng kanyang kliyente upang tingnan ang mga ito. Habang nag-uusap sila, biglang naging demonyo ang anak ng babae at sinubukang salakayin si Tony. Pero bumabalik siya sa normal kapag nakatingin ito sa kanya. Nag-transform siya bilang isang demonyo muli, kaya naghanda itong paputukan siya, ngunit pinigilan siya ng babae at tumakas kasama ang batang babae. Samantala, ang balita ng pag-atake sa Vatican City ay kumakalat sa buong mundo, at ang mga tao ay nagsimulang magtaka kung ang mga demonyo ang nasa likod nito. Sa White House, isang lalaking nagngangalang Fernand ang nagulat na ang pag-atake ay gawa ng mga tulisang demonyo, ngunit ang Pangulo ay nagtataka kung paano siya makakasigurado. Kaya, sinabi niya na sinubukan ng kanyang koponan ang DNA na natagpuan sa pinangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang mga demonyo ay isang evolusyonaryong sangay ng mga tao, at sila ay nakatira sa isang parallel na universo. Sa palagay niya, ang isa sa kanilang mga karaniwang ninuno ay nakarating sa kabilang universo, kung saan sila umunlad pagkatapos makaligtas sa malupit na kapaligiran. Tinanong siya ng isa sa kanila kung impyerno ba ang lugar na sinasabi niya. Kaya, sinabi niya na may dahilan kung bakit ang bawat kultura sa Earth ay may mga kwento tungkol sa mga demonyo sa underworld. Ibinunyag niya na nakakita sila ng interdimensional rift na nagsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo, ngunit na-block ito ng isang larangan ng quantum interference. Ang mga natural na kaguluhan sa field ay lumilikha ng mga portal, na nagbibigay daan sa mas maliliit na demonyo na dumaan, ngunit hindi magagamit ng mas malalaking demonyo ang mga portal dahil hindi sila sapat na matatag upang suportahan ang kanilang mga komplikadong istruktura. Nagtataka sila kung kanino nagtatrabaho si Fernand, at ibinunyag ng vice-presidente, si Wilbert, na bahagi siya ng isang organisasyong tinatawag na Darkcom, na isang independenteng kumpanya ng seguridad. Dumating ang isang lalaki na may dalang footage ng pag-atake ng kuneho, at habang pinapanood ito ng lahat, sinabi sa kanila ng kuneho na kung gusto nilang hanapin siya, dapat nilang hanapin ang mga ngaso. Napagtanto ng Pangulo na ang kuneho ay mapanganib, at naisip ni Wilbert na sinasabi niya sa kanila na hanapin ang mga mangangaso ng demonyo. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tipunin silang lahat. Samantala, pumunta si Tony sa isang kainan kung saan binigay ng waitress ang kanyang numero, ngunit pinagpunas lang niya sa mukha ito. Bigla niyang naramdaman ang pagbangga ng isang truck sa kainan, kaya mabilis niyang pinaalis ang lahat, ngunit sumabog ang truck. Ang kainan ay ganap na nawasak, ngunit nakita naming lahat sila ay nakaligtas, at sinabihan sila ni Tony na umalis doon. Laking gulat niya nang humarap sa kanya ang kapatid niyang si Virgilio dahil nasawi na raw siya. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at inatake si Tony, ngunit iniwasan niya ang mga pag-atake at pinaputukan siya sa ulo. Nag-transform si Virgilio sa isang demonyo, at napagtanto ni Tony na ito ang sanggol na demonyo mula kanina. Samantala, tinitipon ng militar ang mga mangangaso ng demonyo at sinimulang tanungin sila.
Ang isa sa kanila ay nagpahayag na ang isang broker na nagngangalang Enrico ay nagsabi sa kanya tungkol sa kung paano siya nag-set up ng trabaho para sa isang nagsasalitang kuneho, ngunit naisip niya na si Enrico ay baliw lamang. Sinimulan ng mga pulis na hanapin si Enrico, at sinubukan ni Enzo na tumakas, ngunit nahuli nila siya. Binyantaan nila na papahirapan siya, ngunit sinabi niya na hindi nila kailangang gawin ito dahil handa siyang makipagtulungan. Tinanong siya ni Wilbert tungkol sa kuneho, at inihayag niya na ang kuneho ay dumating sa kanya na may trabaho. Ngunit nagtataka si Wilbert kung bakit hindi niya naisip na ang isang nagsasalitang kuneho ay kain na hinala. Kaya, ipinaliwanag ni Enrico na karaniwan ito sa kanyang linya ng trabaho. Napansin niya na gusto lang ng kuneho na kunin si Tony. Kaya, iniisip ni Fernand na siya ang sinabi ng kuneho sa kanila na hanapin. Humanga siya pagkatapos basahin ang file ni Tony, at iniisip ni Wilbert kung mayroon silang anumang magagamit nila upang may ugnay siya sa kuneho. Ibinunyag ni Fernand na siya ay naiulat na nawala sa 5 trabaho dahil lamang sa siya ay nainip. Iniiwasan ni Tony ang mga pag-atake ng demonyo, at sinubukan niyang paputukan ito, ngunit ang kanyang mga bala ay dumaan dito. Inaabala siya nito sa pamamagitan ng paghagis ng hagdan, at ginagamit nito ang pagkakataong sunggaban siya. Sinubukan nitong kunin ang kanyang kwintas, ngunit nakalaya siya at pinalipad ang demonyo. Nagtataka siya kung bakit hinahabol nito ang kanyang kwintas, ngunit ito ay naging paniki at lumipad. Samantala, binanggit ni Enrico na narinig niya ang isang bulong-bulungan na ang malalakas na demonyo na masyadong makapangyarihan upang tumawid sa portal ay natutong ipakita ang kanilang kamalayan upang magkaroon sila ng mga bagay. Sa palagay niya ito ang ginagawa ng kuneho, at sinabi niyang hindi niya matutulungan ang mga ito na mahanap siya. Ngunit ibinunyag ni Wilbert na alam na nila ang kanyang lokasyon at nagpadala pa sila ng isang koponan upang labanan siya, ngunit isa lamang sa kanila ang nakaligtas. Tinanong niya si Enrico tungkol sa espada ng Sparta, at binanggit niya na ang Sparta ay isang sinaunang demonyo na pumanig sa mga tao upang labanan ang kanyang sariling uri. Sinabi ni Wilbert na alam na niya ang kwento, ngunit kailangan niyang malaman ang tungkol sa espada. Kaya, isiniwalat ni Enrico na gumawa ng pader ang Sparta upang hatiin ang 2 kaharian sa tulong ng kanyang espada at isang mahiwagang amulet. Pero hinati niya sa kalahati ang amulet dahil ayaw niyang mahanap ito ng mga tao. Itinuro ni Fernand ang isang lugar sa espada, na sa tingin niya ay nilalayong hawakan ng isang bagay. Naisip na niya na ang quantum interference na humaharang sa lamat sa pagitan ng mga kaharian ay dahil sa isang transmitter. Sinabi niya na ang teknolohiya ng demonyo ay mukhang luma, ngunit ang kanilang pag-unawa sa mga prinsipyo ng quantum ay higit na advanced kumpara sa mga tao. Ipinaliwanag niya na ang amulet ay ang transmitter, at ang espada na Sparta ay ang decoder. Kaya, kung may maglalagay ng kumpletong amulet sa espada, ito ay titigil sa paghahatid, at ang 2 kaharian ay magiging ganap na bukas sa isa't isa. Nag-aalala si Fernand na haantong ito sa katapusan ng sangkatauhan, ngunit sinabi ni Wilbert na tungkulin ng Darkcom na pigilan itong mangyari. Binanggit ni Fernand na dahil hinahabol ng kuneho ang espada, tiyak na hinahanap din niya ang amulet. Ngunit inihayag ni Wilbert na mayroon na siyang kalahati nito. Isang lalaking nagngangalang Andres, na nag-iisang nakaligtas ng matapos ang kanyang koponan, ang nagpahayag na alam ng kuneho ang lokasyon ng 2 kalahati ng amulet, at hinahabol pa niya ito, ngunit nabigo ang kanyang plano. Nagtataka si Wilbert kung ano ang kanyang plano, at sinabi ni Andres na kumuha siya ng isang tao para sa isang trabaho sa pag-set up. Kaya, napagtanto nila na kay Tony ang kalahati. Nag-hire si Wilbert ng mga mersenaryo para hulihin si Tony at hanapin ang amulet, ngunit binalaan niya sila na si Tony ay lubhang mapanganib. Sinabi ni Wilbert na ang amulet ay isang item na hindi opisyal na umiiral, kaya kailangan nilang maging maingat, at sinabi niya sa lahat na kakailanganin nilang labanan si Tony sa lahat ng mayroon sila. Lahat sila ay nagsimulang tumawa pagkatapos makita ang kanyang larawan, ngunit binalaan sila ng isang mersenaryo na hindi sila tatawa ng matagal, na nagpapakita na nakatrabaho niya si Tony noon. Napansin niya na iba si Tony sa sinumang nakita niya at binabalaan niya ang lahat na masasawi sila kung hahabulin nila siya. Binanggit niya na hindi siya interesado sa trabaho, at nagsimula siyang umalis, ngunit ipinahayag ni Wilbert na ang bounty sa ulo ni Tony ay 500,000, at agad niyang binago ang kanyang isip. Nag-aalok pa si Wilbert ng bonus kung dadalhin siya ng buhay.
Nagtataka sila kung bakit tinipon niya ang kanyang mga sundalo gayong sila naman ang gagawa ng lahat ng gawain. Kaya, sinabi niya na nasa field sila para pangasiwaan ang operasyon, at tinapos niya ang pulong. Aalis na ang mga mersenaryo, ngunit pinigilan ng isang sundalo na nagngangalang Maria ang isa sa kanila at sinabi sa kanya na sila ay mangangaso ng demonyo, pero sa tingin niya ay nagbibiro siya. Alam niyang mahirap para sa kanya na paniwalaan na totoo ang mga demonyo, ngunit tinitiyak niya sa kanya na nagsasabi siya ng totoo. Sinabi niya na ang mga demonyo ay napakahirap tapusin, kaya nakaisip sila ng mga anti-demonyong bala, na magiging parang normal na bala kung sila ay pinaputukan sa isang tao. Ngunit sasabog ito sa sandaling makipag-ugnayan ito sa demonyong DNA. Binalaan niya siya na ang mga demonyo ay maaaring magkaila bilang mga tao, ngunit may mga paraan upang paghiwalayin sila. At habang pinupunit niya ang kanyang kamiseta, siya ay naging isang demonyo. Sinugod niya si Wilbert, ngunit itinapon siya ni Maria at inatake siya sa ulo. Humanga sila na hindi kumurap si Wilbert kahit na inaatake siya ng demonyo, at nalaman niyang alam niyang nasa mabuting kamay siya. Dumating si Andres, at ibinunyag ni Wilbert na siya ang pinakabagong karagdagan sa Darkcom Elite Ops, ngunit tinanong ni Maria si Wilbert kung sigurado siya tungkol dito, at sinabi niya sa kanya na hiniling ni Andres na i-deploy doon. Pagkatapos noon, pumunta si Enrico sa bahay ni Tony, kung saan pinabunutan niya ng baril si Enrico dahil ang huling trabaho na pinadala niya sa kanya ay set up pala para nakawin ng demonyo ang kanyang kwintas. Ipinaliwanag ni Enrico na niloko siya ng koneho, at pinaniwalaan siya ni Tony. Ngunit nakikita natin na ang mga mersenaryo ay nakikinig sa kanila. Naghahanda silang salakayin si Tony, na nagtanong kay Enrico kung ano ang ginagawa niya doon. Kaya, sinabi niyang dinala niya kay Tony ang kanyang bayad dahil kahit peke ang trabaho, hindi ito nangangahulugan na hindi siya mababayaran. Sinabi niya kay Enrico kung paano itinago ng demonyo ang sarili bilang kanyang nasawi na kapatid, at ipinaalala kay Enrico ang kanyang tanging tuntunin na tatanggapin niya ang anumang trabaho hanggat hindi ito may kinalaman sa isang bagay na mahalaga sa kanya. Sinabi ni Enrico na ang tingin niya sa kanya ay ang kanyang anak, kaya hindi niya ito itatakda ng ganoon, ngunit alam ni Tony ang tungkol sa mga mersenaryo na nakapaligid sa kanyang bahay. Sinabihan siya ni Enrico na hinahabol nila ang kanyang kwintas, kaya dapat ay isuko na niya ito upang maiwasan ang pag-aaway, ngunit ayaw niyang ibigay ito dahil ito na lamang ang natitira sa kanyang ina. Naiintindihan ni Enrico ang kanyang nararamdaman, at aalis na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Tony, at sinabing hindi sila magkapareho. Pumasok ang mga mersenaryo sa silid, at nakita nila si Tony na nakaupo sa isang upuan, ngunit napagtanto nilang si Enrico iyon, at bigla silang inatake ni Tony ng mga bola ng pool, na pinatumba ang isa sa kanila. Sinimulan nila siyang paputukan, ngunit madali niyang naiwasan ang kanilang mga bala at napatumba silang lahat. Pinalaya niya si Enrico, at nagulat siya na walang pinaslang si Tony. Nagtataka siya kung bakit hinahabol nila ang kanyang kwintas, ngunit ipinaliwanag ni Enrico na kung mayroon siyang impormasyong iyon, susubukan niyang ibenta ito kay Tony sa sandaling nakita niya ito. Habang dumarating ang mga mersenaryo, pinabagsak sila ni Tony gamit ang isang metal pipe. Sinimulan nila siyang salakayin, ngunit napakabilis niya para sa kanila, at ginagamit niya ang kanyang espada upang harangan ang kanilang mga bala bago sila matamba. Nagawa ng isa sa kanila na paputukan ang katawan ni Tony, ngunit nabigla siya nang gumaling kaagad si Tony, at sinabi niya sa lalaki na para siyang superhero. Napagtanto ng mga sundalo ng Darkcom na ang mga mersenaryo ay hindi tugma para kay Tony, at isa sa kanila, na pinangalan ng Kino, ay binanggit kung paano ito ang unang pagkakataon ni Fernand sa field, ngunit hindi niya makikita ang anumang pakikipaglaban. Sinabi ni Fernand na ang kanyang utak ay masyadong mahalaga upang ipagsapalaran ang pagpunta sa combat zone, at ang tanging dahilan kung bakit siya dumating ay upang obserbahan ang amulet. Nagulat sila nang makita nilang nagpapagaling si Tony sa kanyang sarili, at walang ideya si Fernand kung paano niya ito ginagawa, ngunit binanggit ni Maria na gusto niyang subukan ang kanyang teorya. Ang isa sa kanila ay nagtataka kung bakit nilikha ng Sparta ang amulet, ngunit ang iba ay walang ideya kung sino siya dahil hindi nila binasa ang ulat, at si Maria lamang ang nakakaalam tungkol sa kanya. Sinabi niya na ang Sparta ay ang tanging demonyo na hindi basta-basta madadaig ng sinuman. Ipinaliwanag niya na siya ang kanang kamay ng demonyong haring si Mundos 2,000 taon na ang nakalilipas.
Binalak ng hari ng demonyo na sakupin ang Earth at gawing alipin ang mga tao. Ngunit tutol ang Sparta sa ideya, kaya nagrebelde siya laban kay Mundos. Ngunit hindi niya mapigilan ang lahat ng mga demonyo, kaya pinaghiwalay niya ang dalawang mundo upang iligtas ang sangkatauhan at nanatili sa panig ng tao, ngunit siya ay nawawala mula noon. Patuloy na pinapahirapan ni Tony ang mga mersenaryo, at nag-alok ang isa sa kanila na hatiin ang pera sa kanya kung bibigyan niya siya ng amulet, ngunit tinanggihan niya ang alok. Nakipagkamay ang lalaki at sinubukang gamitin ang pagkakataong suntukin siya, ngunit pinalipad siya ni Tony. Sumama si Maria sa labanan, at sinubukan niyang salakayin siya, ngunit ginamit niya ang mga mersenaryo bilang mga kalasag. Nakuha niya ang amulet sa kanyang leeg, at sinubukan niyang pigilan siya, ngunit gumamit siya ng smoke bomb at tumakas. Naabutan niya ito, ngunit tinamaan siya ng sumasabog na bala, na ikinagulat ni Tony. Ipinaliwanag niya na noong nakita niya itong nakikipag-away, naisip niya kung anong uri ng tao ang hindi apektado ng mga bala. Ngunit napagtanto niya na siya ay isang demonyo dahil ang bala ng anti-demon ay sumabog matapos itong makipag-ugnayan sa kanya. Pinunit niya ang kanyang damit upang ipakita ang kanyang demonyong katawan, ngunit nabigla si Maria dahil siya ay tulad ng isang normal na tao. Kaya, napagtanto niyang isa siyang hybrid. Pinutol niya ang kanyang baril sa kalahati, at sinubukan ni Maria na makalayo, ngunit patuloy niyang sinusundan siya at pinabagsak siya sa isang gusali. Ngunit nahuli niya ito bago ito bumagsak sa lupa. Nagalit siya na tinawag siya nitong demonyo, at nabanggit na hinding-hindi niya sasabihin ang ganoong bagay kung alam niya ang bilang ng mga demonyong napaslang niya. Ngunit binanggit ni Maria na ang mga demonyo ay walang problema sa pagpaslang sa kanilang sariling uri. Binawi ni Tony ang kwintas at nagtataka kung bakit niya ito hinahabol, ngunit nagulat siya na hindi niya alam kung ano iyon. Bigla niya itong sinipa at naghagis ng granada na pinasabog siya. Tumakbo siya palayo pagkatapos hawakan ang kwintas, at sinubukan niyang habulin siya, ngunit tinamaan siya ng mga bala na ikinagulat niya at nagpatigil sa kanyang mga paggalaw. Tinurok niya siya ng isang espesyal na injection, na sinasabi sa kanya na ito ay magsisilbing insurance kung sakaling siya ay makalayo, at dinala siya nito sa kanilang truck. Bumabalik tayo noong bata pa si Maria, at sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na ang bawat mangangaso ng demonyo ay nanunumpa na labanan ang mga demonyo. Nanood siya ng horror movie kasama ang kanyang mga magulang, pero hindi niya ito gusto dahil wala itong shooting scenes. Sinabi ng kanyang ina na hindi nila dapat hayaan siyang manood ng mga ganoong pelikula, ngunit nais ng kanyang ama na ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Habang pauwi sila, nakita nila ang isang lalaki na sumusunod sa kanila, kaya sinubukan nilang lumayo, ngunit siya ay naging isang demonyo at tumalon patungo kay Maria. Ngunit bago siya makarating sa kanya, nabangga siya ng isang tren. Pumunta sila sa istasyon ng pulisya upang iulat ang insidente, ngunit hindi sila naniniwala sa mga demonyo. Pagkatapos nito, nagsimulang magwala ang ama ni Maria dahil napagtanto niyang tama ang kanyang mga teorya tungkol sa ibang mga realms. Nag-aalala ang kanyang ina dahil hindi na nila siya makikita, ngunit sinabi niyang ginagawa niya ang lahat para sa kanila. Binanggit niya kung paano pumapasok ang mga halimaw sa kanilang mundo, at hindi sila maaaring umasa sa mga awtoridad, kaya kailangan niyang makahanap ng kapangyarihan para protektahan sila. Ipinaalala niya sa kanya kung paano wala siyang ginawa para protektahan sila noong inatake sila, ngunit sa tingin niya ay walang mahalaga kung hindi niya mahanap ang kapangyarihan upang talunin ang kadiliman. Sa kasalukuyan, si Tony at Enrico ay ikinulong ni Maria, at sinabi niya kay Enrico na ito ang pangalawang pinakamasamang trabaho na ibinigay niya sa kanya. Ang isa pang sundalo ng Darkcom na nagngangalang Patrick ay nagtanong kay Maria kung gusto niya ang bagong kagamitan. Kaya, sinabi niya na dapat ay ibinigay niya ito sa kanya ng mas maaga, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay isang prototype na hindi pa naaprubahan para sa field. Sa kabilang track, sinuri ni Fernand ang amulet, na nagpapaunawa sa kanya na ang lahat ng kanyang mga teorya tungkol sa kung paano ito gumagana ay tama. Hindi maintindihan ni Kino kung bakit hindi nila ito sinisira kung ito lang ang magagamit para alisin ang pader sa pagitan ng dalawang realms, kaya ipinaliwanag ni Fernand na pinapatatag din nito ang pader. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari kung sisirain nila ito. Sinubukan ni Tony na makalaya, at sinabi niya kay Enrico na naranasan na niya ang mga sitwasyong tulad nito dati, na sinasabing ang pangunahing bagay ay huwag kailanman mabaluktot sa ilalim ng panggigipit.
Sinabihan siya ni Enrico na sumuko, ngunit nang sipain siya ni Tony, napagtanto niyang sinusubukan ni Tony na hawakan ang buckle sa kanyang sapatos para makawala. Sa palagay ni Maria ay sobrang komportable sila, kaya tinakat niya sila gamit ang flamethrower, na halos hindi naiwasan ni Tony. Sinabi niya kay Andres na kahit na makalaya si Tony, nag-inject siya ng nano-explosive sa kanyang leeg, na sasabog kung lalayo siya ng 1 metrong radius. Nagulat si Andres, at sa palagay niya ay naghahanap siya ng paghihiganti pagkatapos ng nangyari sa kuneho, ngunit gusto lang niya na makauwi ito sa 1 piraso. Iniisip ni Maria kung na-clear na ba siya para sa aksyon, ngunit tinitiyak niyang ayos lang siya. Nakatanggap sila ng tawag mula kay Wilbert, at sinabi sa kanya ni Maria na darating sila pagkalipas ng 1 oras. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makipag-usap kay Tony at pinuri ang kanyang mga kakayahan, na inihayag na pinanood niya itong lumaban sa mga mersenaryo. Binanggit niya kung paano sa tingin ni Maria na si Tony ay bahagi ng demonyo, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay mali, na nagpapaliwanag na ang kanyang mga kakayahan ay mga superhuman mutations lamang. Inihayag niya na nasawi na ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi ni Maria na lahat sila ay may malungkot na pagkabata. Tinanong siya ni Wilbert tungkol sa kanyang ama, ngunit ipinaliwanag niya na hindi pa niya ito nakilala. Sinabi sa kanya ni Wilbert na sigurado sila na mayroon siyang dugo ng demonyo, ngunit sa palagay niya ay patatawarin siya ng Diyos kung mapatunayan niya ang kanyang halaga. Sa palagay ni Maria ay hindi ito totoo dahil kahit kaunting dugo ng demonyo ay hindi banal, ngunit sinabi ni Wilbert sa kanya na hindi niya dapat hayaang mabulag siya ng kanyang pagnanais dahil maaaring kailanganin nila si Tony upang manalo sa digmaan. Napagtanto niya na plano niyang gamitin siya, kaya tinanong niya si Wilbert kung sumang-ayon ang presidente dito, ngunit sinabi niya na gagawin ng presidente ang anumang sasabihin niya sa kanya. Nakatagpo sila ng isang hadlang sa kalsada, kaya pumunta si Andres upang tingnan ito, at sinabihan ni Enrico si Tony na magmadali dahil ito lang ang pagkakataon nilang makatakas. Sa kabilang track, napagtanto ni Fernand na binabago ng amulet ang signal nito upang manatiling nakasync sa kabilang piraso, at nakita niyang papalapit na sila sa kabilang kalahati. Sinabi ni Maria kay Tony na hindi siya naniniwala na hindi niya alam na siya ay isang demonyo, dahil suot niya ang susi sa impyerno sa kanyang leeg. Ngunit sinabi ni Tony sa kanya na ito ay isang pamana lamang ng pamilya. Isang kalapit na gusali ang biglang sumabog, at nagpakita ang kuneho na may kasamang rocket launcher. Sinisira niya ang parehong mga truck, at sinabi ni Wilbert sa kanila na protektahan ang amulet sa kanilang buhay. Kaya, sinabi ni Andres kay Fernand na ibigay ito sa kanya. Nagtataka si Enrico kung maliligtas sila, ngunit sinabi sa kanya ni Tony na walang sino man ang magtataya ng kanilang buhay para sa kanila. Isang grupo ng mga demonyo ang nagpakita sa harap nila, at sinabi ni Enrico sa kanila na nakagawa sila ng isang malaking pagkakamali sa pag-atake sa kanila dahil lahat sila ay matatalo ni Tony. Sinimulan nilang salakayin si Maria, at sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi siya match para sa kanila, at pinalipad siya. Sinubukan ng isa sa kanila na gamitin ang apoy na espada nito para pasabugan siya, ngunit naiwasan niya ang pag-atake nito. Nagawa niyang tamaan ito, ngunit hindi ito sapat para talunin ito, at nagsimulang magtalo ang mga demonyo sa isa't isa dahil hindi man lang nila matapos ang isang babae. Samantala, pinasalamatan ng kuneho ang iba pang miyembro ng Darkcom sa pagdadala sa kanya ng isa pang piraso ng amulet. Sinimulan nila siyang paputukan, ngunit pinalihis niya ang kanilang mga bala gamit ang kanyang espada. Ang isa sa kanila ay tinamaan siya ng isang anti-demon na bala, ngunit hindi ito gumagana sa kanya, kaya napagtanto nilang iba ang kanyang DNA. Si Kino ay nagmamadaling lumapit sa kanya, ngunit natalo niya ang lahat sa isang indayog ng kanyang espada. Pumunta siya sa truck, kung saan binigay sa kanya ni Andres ang amulet, na ikinagulat ni Fernand. Ngunit sinabi ni Andres na wala siyang pagpipilian dahil nasa kuneho ang kanyang mga anak na babae. Ipinaliwanag ni Fernand na ang mga aksyon ni Andres ay magpapahintulot sa kuneho na sirain ang mundo, ngunit sa palagay niya ay walang saysay na iligtas ang mundo kung hindi man lang niya mailigtas ang kanyang pamilya. Pinagsama-sama ng kuneho ang amulet, ngunit hindi maintindihan ni Fernand kung bakit hindi niya ito ginagamit kaagad, at napagtanto niyang kailangan nito ng decryption key upang gumana. Sinubukan niyang atakihin ang kuneho, ngunit natusok siya. Para masiguradong walang mag-aakalang taksil si Andres, inatake din siya ng kuneho.
Naghahanda siyang umalis, ngunit biglang sumakit ang kanyang puso, at ginamit ni Fernand ang kanyang huling hininga para maghagis ng granada. Ibinalik niya ito, at sumabog ito sa loob ng truck. Nakita ni Andres si Tony na sinusubukang kumawala sa kanyang mga posas, kaya pinalaya niya ito, at agad niyang sinugod ang kuneho. Ngunit ang kuneho ay nagpaputok ng missile sa isang bus ng paaralan, kaya napilitan si Tony na pigilan ito, at siya ay nakatakas kasama ang iba pang mga demonyo, na sumama kay Enrico. Sinundan sila ni Tony sakay ng motorbike, kaya hinagisan siya ng mga demonyo ng mga kotse, ngunit patuloy niyang hinahabol sila. Inatake nila siya ng apoy na espada, ngunit hinawakan niya ito. Pinaputukan siya ng demonyong nagngangalang Akina gamit ang kanyang mga spike, ngunit ginamit niya ang espada para talunin siya. Tumalon siya sa hangin at ginamit ang kanyang motorbike para paalisin ang dalawa pang demonyo. Ang huli, na pinangalan ng Cavallo, ay umatake sa kanya gamit ang isang espada, ngunit itinulak siya ni Tony pabalik sa isang kotse, na papunta sa ibang direksyon. Biglang namula ang mga mata ni Tony, at habang papalapit siya sa truck ng kuneho, nabutas ang mga gulong ng kanyang motorbike. Kaya, siya ay tumalon, at siya ay nakakuha ng isang malinaw na pag-atake sa kuneho, ngunit bago niya mahayla ang gatilyo, ang nano-explosive device sa kanyang leeg ay pumutok, at kalahati ng kanyang mukha ay nawasak. Habang siya ay hinimatay, napansin ng kuneho na kailangan pa niyang itulak si Tony at tinawag siyang anak ng Sparta. Samantala, ang nagbabagong hugis na demonyo na pinangalan ng Pluma ay nakatagpo ng dalawang sundalo, at pinapanatili niyang buhay ang isa sa kanila dahil maaari lamang niyang kopyahin ang isang buhay na tao. Ang isa sa mga sundalo ng Darkcom, na nagngangalang Sentra, ay hindi makapaniwala sa nangyari, ngunit sinabi sa kanya ni Patrick na normal para sa mga mangangaso ng demonyo na mapaslang ng imposible. Sa palagay niya ay iba ang kasalukuyang sitwasyon dahil wala silang record ng mga demonyo sa itaas ng dalawang uri, ngunit ang mga nakaharap nila ay napakalakas na kahit papaano ay pwedeng isang Type 4 demon. Nagtataka si Kino kung bakit hindi ginagawang impyerno ang mundo dahil ang kuneho ay may parehong mga piraso ng amulet at espada. Kaya't sinabi sa kanya ni Maria na maaari niyang tanungin ang kuneho mismo dahil naglagay siya ng tracker sa amulet. Nakita niya si Andres at binanggit kung paano siya nagkaroon ng mga pagdududa tungkol sa kanya, ngunit humanga siya sa kung paano niya sinugod ang kuneho ng mag-isa. Tinanong niya ito kung handa na ba siyang umalis, at tiniyak niyang ayos lang siya, ngunit nagpupumilit siyang tumayo. Kaya, sinabi niya sa kanya na magpahinga. Nakikita namin si Pluma habang nag-aalok siya na kunin ang lugar ni Andres, at pagkatapos niyang umalis, nagulat si Andres nang makita siya. Ngunit sinabihan niya si Andres na tumahimik. Samantala, sina Enrico at Tony ay dinala sa isang eroplano, at napanaginipan ni Tony ang oras na ibinigay ng kanyang ina ang mga piraso ng amulet sa kanya at sa kanyang kapatid. Ngunit nagsimula silang mag-away kung sino ang nakakuha ng mas malaking piraso. Nahihirapan si Tony sa pagtulog sa gabi, kaya tinanong siya ng kanyang ina kung anong kwento ang gusto niyang marinig, at hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang ama. Bumalik tayo sa kasalukuyan ng magising si Tony, at sinabi sa kanya ni Enrico na ang magandang balita ay buhay pa siya, ngunit ang masamang balita ay bilanggo na naman sila. Si Wilbert ay bilanggo din, at namangha siya na nakaligtas si Tony na pumutok ang kanyang ulo. Dumating ang dalawang demonyo, at sinimulan silang insultuhan ni Tony, ngunit binanggit nila ang kuneho na nag-iwan ng video para sa kanila, at nagpupumilit silang i-play ang CD. Tinanong ni Wilbert si Tony kung naisip niya ang kanilang napag-usapan, at sa palagay niya ay ibinalik ng Diyos si Tony mula sa bingit ng kasawian ng may dahilan. Sinabi ni Enrico na alam ng mga demonyo ang eksaktong lokasyon ni Wilbert at madaling na-hijack ang kanyang eroplano, kaya sa tingin niya ay may pagkakataon pa na masawi ang lahat. Ngunit naniniwala si Wilbert na hindi siya masasawi hanggat hindi niya natutupad ang plano ng Diyos para sa kanya. Ang mga demonyo sa wakas ay pinamamahalaang i-play ang CD, at ang kuneho ay nagsasabi sa lahat na sila ay masasawi maliban kung ang anak ng Sparta ay magligtas sa kanila. Samantala, dumating ang mga sundalo ng Darkcom sa gusali kung saan naroon ang amulet, at sinabi ni Maria na nasa itaas na palapag ito. Alam niyang malapit na ang backup, ngunit sa palagay niya ay hindi na sila makapaghintay dahil maaaring wakasan ng kuneho ang mundo anumang oras sa pamamagitan ng pagsasama ng amulet at espada.
Kaya't naghahanda silang sumulong, ngunit ang pinto sa likod nila ay biglang nagsara, at ang kuneho ay nag-anunsyo sa lahat ng nakatira sa gusali, na nagbabala sa kanila na sila ay tatapusin kung nakita silang nakikipag-ugnayan sa mga sundalo ng Darkcom. Sinabi ni Maria sa lahat na pareho pa rin ang kanilang plano, at habang sumusulong sila, humanga si Centre sa teknolohiyang nasa gusali. Ngunit biglang sumulpat si Cavallo at inatake siya mula sa likod. Sinimulan nila siyang paputukan, ngunit hinaranggan niya ang kanilang mga bala at sinimulang putulin ang mga ito. Sinimulan din silang salakayin ni Akina, at pinaulanan niya ng spike ang isa sa mga miyembro ng Darkcom, na pinangalanang Georgie, pero isinakripisyo ni Kino ang sarili para protektahan siya. Pinutol ni Cavallo ang braso ni Patrick, at sinubukan niyang kaladkarin ang sarili patungo sa isang baril, ngunit tinapos siya ni Cavallo. Si Akina ay aatakihin na si Georgie, pero pinaputukan siya ni Maria, ngunit siya ay hindi match para sa kanya. Sinabi ni Akina kay Maria na karapat-dapat siyang makitang masawi ang lahat dahil siya ang nanguna sa kanila doon. Ngunit nagawa niyang hilahin ang kanyang pistol at paputukan si Akina. Nakatakas siya gamit ang elevator at nagpatuloy sa paglipat sa gusali, ngunit napasok siya sa isang bitag at nataman ng kakaibang gas. Samantala, sa eroplano, binanggit ng kuneho na matagal na niyang alam ang pinagmulan ni Tony. Sa tingin niya ay dapat alam din ito ni Tony dahil walang paraan ang isang hybrid na may dugo ng isang karaniwang demonyo ay maaaring gawin ang mga bagay na ginagawa niya. Sinabi niya kay Tony na isipin ang katotohanan na ang amulet, na ginamit ng Sparta upang paghiwalayin ang dalawang kaharian, ay nauwi bilang kanyang kwintas. Tumanggi si Tony na maniwala sa kanya, kaya sinabi niya na maaari niyang patuloy na ilista ang mga bagay bilang ebidensya, ngunit ang pagtingin lamang kay Tony ay sapat na. Tinawag niyang duwag si Sparta dahil pagkatapos niyang tumindig laban sa isang tyrant, ikinulong niya ang lahat sa bilangguan habang nabubuhay siya bilang isang bayani sa mga tao. Sinabi niya sa kanila na ang eroplano ay nilagyan ng mga pampasabog, ngunit sa palagay niya ay magiging madali para kay Tony na gamitin ang kanyang Devil Trigger para iligtas ang lahat. Namangha si Enrico na anak siya ni Sparta, ngunit hindi pa rin siya naniniwala dahil sa tingin niya ay hindi totoo si Sparta. Tiniyak sa kanya ng dalawang demonyo na totoo si Sparta, na nagpapakita na sila ay naninirahan sa impyerno na nilikha niya sa loob ng 200,000 taon. Ngunit binanggit ni Tony na lalo lamang itong nagpapatunay sa kanyang punto dahil hindi siya maaaring maging anak ng isang sinaunang demonyo. Ipinaliwanag ni Wilbert na iba ang edad ng mga demonyo kumpara sa mga tao, kaya posible na sapat na ang buhay ni Sparta para maging ama ni Tony or baka buhay pa siya. Sinabi ni Enrico na palagi niyang pinaghihinalaan na si Tony ay bahagi ng demonyo, at siya bilang anak ni Sparta ay nagpapaliwanag ng lahat dahil si Sparta ay isang mabuting demonyo na nakipaglaban para sa mga tao. Pinaalalahanan sila ng dalawang demonyo na sisirain nila ang eroplano, ngunit sinabi ni Enrico na huminahon ang lahat dahil gagamitin ni Tony ang kanyang Devil Trigger para iligtas sila. Wala siyang ideya kung ano iyon, ngunit sa tingin niya ay hindi niya ito kailangan para talunin ang mga demonyo. Binalaan siya ng mga ito na huwag magyabang dahil hindi man lang niya nailigtas ang kanyang ina at kapatid, na inihayag na sinabi sa kanila ng kuneho kung paano siya nagtago sa takot habang tinatapos ang kanyang pamilya. Kaya't sinabi ni Tony sa kanila na siya ay isang walang magawang maliit na bata na hindi alam kung paano haharapin ang mga demonyo, ngunit sinabi niya na hindi na ito ang kaso. Sa gusali, nagsimulang mawalan ng isip si Maria dahil sa gas, at nagsimula siyang mag-hallucinate tungkol sa kanyang mga nasawi na kasama. Kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit nagsimula niyang makita ang kanyang ama. Nagpakita si Cavallo sa kanyang harapan, at sa tingin niya ay peke rin siya. Ngunit kapag inaatake siya nito, napagtanto niyang totoo siya, at tumakas siya. Nakarating siya sa isang nakalak na pinto, ngunit binuksan ito ng isang lalaki at sinabihan siyang umalis. Sinabi niya sa kanya na wala siyang mapupuntahan, ngunit nakita niya ang kanyang uniforme at sinabi na ayaw niyang masangkot sa isang sundalo. Ngunit sinabi niya sa kanya na pinaslang ng mga demonyo ang kanyang mga kasama, at nakiusap siya sa kanya na papasukin siya. Itinago niya siya sa kanyang silid, at tinanong siya ni Cavallo kung nakita niya siya, ngunit nabigla siya nang makitang demonyo rin ang lalaki. Tumingin-tingin si Cavallo sa paligid, at umalis siya pagkatapos niyang hindi siya mahanap. Ngunit tinutukan niya ng baril ang demonyong nagligtas sa kanya.
Sa eroplano, inatake ng mga demonyo si Tony gamit ang isang bowl ang apoy, ngunit nagawa niyang iwasan ito. Nagmamadali siyang lumapit sa kanila, ngunit sinampal siya ng mga ito, at napansin nila na ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Sparta ay tila hindi gumagana. Sinimulan nila siyang pahirapan, at binanggit nila na mula nang mapanood niya ang kanyang pamilya na pinaslang, hindi dapat maging problema para sa kanya na makitang masawi ang lahat ng nasa eroplano. Sinabi nila sa kanya na siya ay tulad ng kanyang ama bago atakihin ang kanyang katawan, at siya ay bumagsak sa lupa. Hihimatayin na siya, ngunit may nakita siyang babae na umiiyak, at naalala niya ang kanyang ina. Naghahanda ang mga demonyo na tapusin siya, ngunit biglang nagbago ang kanyang mga braso, at pinalipad niya ang mga ito. Namangha si Wilbert sa kanyang kapangyarihan, at iniisip ni Tony na ito ang demon trigger na sinasabi ng kuneho. Iniisip ng asol na demonyo na dapat nilang pasabugan ang eroplano, ngunit ang isa ay gustong tapusin muna si Tony. Sinugod niya si Tony, ngunit biglang naputol ang braso nito, at inatake siya ni Tony gamit ang sariling espada. Samantala, hindi makapaniwala ang demonyo na kahit nailigtas niya si Maria ay tinutukan pa rin siya nito ng baril. Kaya binanggit niya kung paano pinaslang ng kanyang mga uri ang kanyang mga kaibigan. Hindi niya maintindihan kung bakit sa tingin niya ay kasama nila ang iba, at sinabi ng kanyang asawa na si Maria ay isang tao, kaya iniisip niya na ang lahat ng mga demonyo ay pareho. Tinanong niya sila kung bakit sila nasa gusali kung kasama nila ang kuneho, at ipinaliwanag nila na kailangan nila ng daan palabas sa kaharian ng demonyo, na ibinigay sa kanila ng kuneho. Sinabi nila sa kanya kung paanong ang kaharian ng demonyo ay hindi isang lugar na angkop para sa buhay, at iyon ay bago kinuha ng mga warlord ang kanilang mga mapagkukunan at ginawang nakakalason ang kapaligiran. Ang mas malalakas na demonyo lamang ang makakaligtas doon, habang ang mga bata ay karaniwang nasasawi sa loob ng isang taon. Kaya kailangan nilang gawin ang pinakamabuti para sa kanilang mga anak. Hindi pa rin maintindihan ni Maria kung paano sila dinala ng kuneho sa Earth, kaya ibinunyag nila na mayroon siyang device at nag-alok ng daanan sa sino mang gustong umalis. Dumating sila sa Earth na iniisip na maaari silang mabuhay ng isang mas mahusay na buhay, ngunit pagkatapos pumunta dito, natanto nila na hindi sila tatanggapin dahil natatakot ang mga tao sa kanila. Kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang manirahan sa pagtatago at gawin ang anumang sinabi sa kanila ng kuneho. Ngunit isiniwalat nila na gumagawa din siya ng mga eksperimento sa mga batang ulila. Naniniwala si Maria sa kanila, at sa kanyang pag-alis, sinabi niya sa kanila na ang kanyang backup ay dapat nasa labas, kaya hahabulin niya ang kuneho, ngunit titiyakin niyang ligtas ang lahat ng pamilya. Samantala, sa eroplano, ang asol na demonyo ay naghahanda upang i-set off ang mga pampasabog, at sinubukan ni Tony na pigilan siya, ngunit nataman niya ang detonator at ang eroplano ay sumabog. Sinubukan ni Tony na salakayin ang demonyo sa himpapawid, ngunit hindi siya nataman, at sinabihan siya ng demonyo na makaligtas sa pagkahulog dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Sa gusali, hahanapin na ni Akina si Maria, ngunit sa pagbukas niya ng elevator, nakita niya si Kavalos na nakatayo sa harapan niya. Sinabi niya sa kanya na asikasuhin ang isa pa nilang misyon habang siya at si Pluma ang nag-aalaga kay Maria. Kaya, pumunta siya sa isang grupo ng mga demonyo na nagtataka kung turn na nila para makipaglaban, at sinabihan niya silang maghanda. Si Maria ay patuloy na naglalakad sa paligid ng gusali, at tumakbo siya sa isang pagawaan kung saan ang mga demonyo ay nag-eeksperimento, ngunit sa palagay niya ay naghahalusinate lang siya. Hinawakan ng isa sa mga demonyo ang kanyang braso at nagmakaawa sa kanya na wakasan ang kanyang buhay, kaya inilabas niya siya sa kanyang paghihirap. Dumating si Pluma sa kanyang pagbabalat kayo, at sinabi ni Maria sa kanya na ibigay sa kanya ang kanyang baril, na ginagamit niya upang sirain ang lab at tapusin ang mga demonyo. Binanggit niya na sawi na sila, ngunit sinabi niya na imposibleng pag-aralan ang mga ito kung puputulan niya ang mga ito. Sinabi niya sa kanya kung paano siya pumasok sa isa sa mga apartment, at natagpuan niya ang mga demonyo na nananatili doon. Binanggit niya kung paano sila naiiba dahil inaalagaan nila ang isa't isa tulad ng isang pamilya, ngunit ipinaalala ni Pluma sa kanya na sila ay mga demonyo pa rin kahit na ano ang kanilang pagkilos. Ngunit sinabi ni Maria na hindi sila ang kanyang pinirmahan upang tapusin.
Ipinaliwanag niya na komplikado ang sitwasyong ito, ngunit ipinaalala niya sa kanya na sila ay mangangaso ng demonyo, kaya walang komplikado sa kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi niya sinasadyang tinawag ang kaharian ng demonyo sa totoong pangalan nito, kaya napagtanto ni Maria na isa siya sa mga demonyo dahil sila lang ang nakakaalam ng tunay na pangalan nito. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit pinaputukan niya ang kanyang braso, na nagpabalik sa kanyang anyo ng demonyo. Tinusok niya ito at itinulak siya pabalik, habang nakita ni Akina na pinapahirapan siya. Ibinagsak siya ni Pluma sa isang pader, at naghahanda siyang tapusin siya, ngunit nag-aalok siya na makipag-ayos sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na wala siyang anumang pagkilos sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ngunit binanggit ni Maria na kung ang layunin niya ay tapusin lamang siya, hindi na niya kailangan pang magkaila. Sa palagay niya ay binigyan siya ng kuneho ng misyon na makalusot sa Darkcom, at sinabi niya sa kanya kung paano niya kinokopya ang katawan ng isang mababang antas na recruit. Kaya, kung gagayahin niya ang katawan niya, mapupunta siya sa mga lugar kung saan hindi mapupuntahan ng kasalukuyan niyang anyo. Itinapon niya ang kanyang mga armas, sinasabi sa kanya na maaari niyang bigyan siya ng impormasyon hanggat siya ay nabubuhay. Kaya, nagpa siyang iligtas siya. Dumating si Akina, at agad niyang inatake si Maria, ngunit nabigla siya nang mapagtanto niyang Pluma iyon, at ginamit ni Maria ang pagkakataong tapusin siya. Samantala, sinabihan ni Enrico si Tony na gumawa ng isang bagay, at tinanong niya si Enrico kung mayroon siyang anumang mga ideya. Kaya, sinabi niya kay Tony na gamitin muli ang kanyang Devil Trigger. Nakikita niya ang mga parachute, kaya inilagay niya ito sa lahat, ngunit ang kanyang katawan ay biglang nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Nagsisimula siyang lumipad habang siya ay nagiging isang demonyo, at nagawa niyang makuha ang lahat bago sila tumama sa lupa. Ngunit habang ibinababa niya ang mga ito, bigla siyang inatake ng asul na demonyo. Sa gusali, nakita ni Maria ang isang surveillance room, at napagtanto niyang may mga kamera sa lahat ng dako. Nakita niya ang mga sundalo ng Darkcom na nakatayo sa labas ng gusali, at papapasukin na niya sana sila, ngunit biglang bumukas ang pinto ng mag-isa. Nakita niya na may mga bombang nakakabit sa mga haligi malapit sa pasukan, kaya sinubukan niyang bigyan ng babala ang mga ito, ngunit huli na, at nahuli sila sa pagsabog. Samantala, sinimulan ni Tony na labanan ang demonyo, na masaya na nagbago si Tony dahil hindi niya feel na pumaslang ng tao para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Pinalipad niya si Tony gamit ang mga wind slash, ngunit mabilis na napunta si Tony sa ibabaw niya at pinabagsak siya sa isang gusali. Sinimulan niya itong pahirapan, tinanong kung nasaan ang kanyang kwintas, kaya binanggit ng demonyo na mayroon nito ang kuneho. Naghahanda si Tony na tapusin siya, ngunit nag-ambala siya sa pagsabog sa gusali. Ang mga sundalo ay nagulat kay Maria na dalawa sa kanila ang napaslang, habang ang iba ay ganap na maayos, na nagpapahinga sa kanya ng maluwag. Nag-anunsyo siya sa lahat ng tao sa gusali, na sinasabi sa kanila na alam niyang nandoon lang sila dahil gusto nilang mamuhay sa isang mas magandang mundo. Alam niyang walang manlalaban sa kanila at natatakot sila sa kuneho, kaya sinabi niya sa kanila na dadalhin sila ng kanyang koponan sa isang ligtas na lugar. Nangako siyang tatalunan ang kuneho at inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang lahat ng mga demonyo sa punong tanggapan habang hinahabol niya ito. Lumipad si Tony patungo sa gusali, ngunit hinawakan siya ng demonyo at bumalik siya sa kanyang anyong tao. Naghahanda ang demonyo na ibagsak siya sa lupa, ngunit lumaban siya, at pareho silang bumagsak sa gusali. Napansin ng demonyo na ang kuneho ay wala doon, at naghahanda siyang tapusin si Tony, ngunit pinaputukan siya ni Maria sa tamang oras. Sinabi sa kanya ni Tony na tama siya tungkol sa pagiging bahagi niya ng demonyo, at nagtataka siya kung bakit sa wakas na pagtanto niya ito. Kaya, sinasabi ni Tony sa kanya kung paano siya nag-transform. Alam niyang nandoon siya para sa amulet, at tinanong niya siya kung paano niya masasabing nandoon ito, ngunit sinabi niya sa kanya na sinundan lang niya ang mga pagsabog. Iniisip niya kung plano niyang tapusin siya, ngunit binanggit ni Maria na pag-iisipan niya ito kapag nahanap na nila ang amulet. Sinusundan niya ang tracker, ngunit napagtanto niyang inalis na ito ng kuneho. Nagagalit siya kapag nakikita niya ang mga manika sa paligid ng tracker dahil itinakda ang mga ito sa parehong paraan ng pagpaslang sa kanyang mga kaibigan. Samantala, sinimulang iligtas ng mga sundalo ng Darkcom ang mga demonyo, at ipinaliwanag ng isa sa kanila ang sitwasyon kay Wilbert,
ngunit hindi siya naniniwala na ang mga demonyo ay mga refugee. Si Tony at Maria ay nakatanggap ng tawag mula sa kuneho, at sinabi niya sa kanya kung paano niya sinira ang kanyang lab para palayain ang mga demonyo, ngunit wala siyang pakialam dahil wawasakin ng kanyang hukbo ang lungsod maliban kung lalapitin siya ni Tony. Iniisip ni Maria na tila may kakaiba dahil nasa kanya na ang amulet at espada, pero sinusubukan pa rin niyang painan si Tony. Nagtataka rin siya kung bakit hindi niya pinaslang si Tony noong nagkaroon siya ng pagkakataon, at laking gulat niya nang ihayag ni Tony na anak siya ni Sparta. Sa tingin niya ay ginamit ni Sparta ang kanyang dugo para gawin ang pader, kaya kailangan ng kuneho ang dugo ni Tony para alisin ito, ngunit hindi ito gagana maliban kung siya ay maging demonyo. Sinabi ng kuneho na kahit nalaman na nila ang kanyang plano, alam niyang lalapit pa rin si Tony sa kanya. Binigyan niya si Tony ng 30 minuto para maabot siya, na sinasabi sa kanila na uutusan niya ang kanyang hukbo na umatake kung siya ay mahuhuli or kung sino man sa mga miyembro ng Darkcom ang lalapit sa kanya. Samantala, nadatnan ng mga sundalo ang katawan ni Akina, ngunit buhay pa rin si Pluma, at itinago niya ang sarili bilang isa sa kanila. Ipinagpatuloy nila ang pagliligtas sa mga demonyo, ngunit inutusan sila ni Wilbert na tapusin ang lahat. Kaya, nagpaputok sila, at nakikita ni Pluma ang lahat sa kamera. Siya ay nagalit at nagpasya na ipakita sa kanila kung ano ang impyerno. Pinasabog niya ang buong gusali, ngunit hinawakan ni Tony si Maria at tumalon palabas ng gusali. Bumabalik tayo noong bata pa si Maria, at nag-aalala siya kung paano nahuhumaling ang kanyang ama sa mga demonyo. Nakita niya itong nagtatrabaho sa isang braso ng demonyo isang araw, ngunit hinaranggan niya ang keyhole upang hindi niya makitang gumagana ito. Samantala, nakita namin ang isang batang lalaki na ibinaba sa isang orphanage, ngunit siya ay nabuli ng isa pang bata. Sinubukan pa ng bata na kunin ang kanyang pagkain, kaya lumaban siya, ngunit hindi sinasadyang natapon ang tubig. Naparusahan siya dahil dito at sinubukang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon sa lalaking nagdala sa kanya sa orphanage, ngunit hindi siya pinapansin ng lalaki. Binasa ng bata ang tungkol sa Alice in Wonderland nang mapansin niya ang isang kakaibang portal na nagbubukas sa isang eskinita. Habang dinadaanan niya ito, dinadala siya sa kaharian ng demonyo. Nagulat siya nang may magpakita na demonyo sa kanyang harapan, kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit naabutan siya ng demonyo. Kakainin na sana siya, pero niligtas siya ng isang babae. Ipinakita niya sa kanya ang paligid, na ikinamangha niya, at dinala niya siya upang makita ang kanyang pamilya at siya ay nagiging bahagi nito. Umakyat ang bata sa isang bundok kasama ang iba, at nakakita sila ng isang kastilyo kung saan ginagamit ng mga demonyong may mataas na antas ang mga mas mababang antas bilang kanilang mga alipin. Ngunit nag-aalala sila kapag ang isa sa mga miyembro ng kanilang pamilya ay nagsimulang umubo ng dugo. Sinisikap nilang alagaan siya, ngunit hindi nila napigilan ang kanilang mga luha matapos makita ang kanyang kalagayan at siya sa huli ay pumanaw. Sa mundo ng mga tao, nakita ni Maria ang kanyang ina na sinusubukang pigilan ang kanyang ama, ngunit itinulak siya nito at tinurok ang sarili ng isang serum, na naging demonyo. Hindi makapaniwala si Maria nang makita niyang kinakain niya ang kanyang ina, at nang ibinaling nito ang atensyon sa kanya, sinugod siya nito. Itinulak niya siya palayo, ngunit ang kanyang katawan ay ibinagsak sa lupa, na nagdulot ng apoy sa bahay, at siya ay nasunog na buhay kasama nito. Pagkaraan ng ilang oras, sumali si Maria sa Darkcom, habang ang lalaki ay gumagawa ng isang aparato upang mahanap ang portal na humahantong sa mundo ng mga tao. Sinimulan niyang dalhin ang mga demonyo sa Earth habang si Maria ay nagpapatuloy sa kanyang trabaho sa pag-aalis ng mga demonyo. Ibinaba niya ang isang tao na nagbibigay sa kanya ng lokasyon ng mga demonyo, kaya sinalakay nila ang lugar at pinaslang ang lahat. Samantala, habang naghahanda ang lalaki na dalhin ang susunod na grupo ng mga demonyo, inatake sila ng isang higanteng halimaw na lumalamon sa sinumang mahuhuli nito. Nagawa nilang makapasok sa portal, ngunit nang makarating sila sa kabilang panig, laking gulat nila nang makitang naghihintay na sa kanila ang mga sundalo ng Darkcom. Nagulat si Maria nang makita niya ang isang taong kasama ng mga demonyo, kaya sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maghintay. Tiniyak sa kanya ng lalaki na walang silang balak na masama, na sinasabi sa kanya na sinusubukan lang nilang makaligtas. Nagagalit siya na dinadala niya ang mga demonyo sa kanilang mundo dahil banta sila sa mga tao,
ngunit tiniyak niya sa kanya na ipapaliwanag niya ang lahat kung ibababa lang nila ang kanilang mga baril. Ang halimaw na sumusunod sa kanila ay dumaan sa portal at nagsimulang kainin ang lahat, kaya ang mga miyembro ng Darkcom ay nagpaputok at napaslang silang lahat. Sinabi ni Maria sa kanyang mga tauhan na umatras habang naghahadges siya ng mga granada patungo sa halimaw, na sinisira ang buong gusali. Ang lalaki lamang ang nakaligtas, ngunit nagsimula siyang umiyak nang mapagtanto niyang nasawi na ang lahat. Pagkatapos nito, gumawa siya ng isang plano upang sirain ang Darkcom at tinahi ang isang maskara sa kanyang mukha at siya ay nagiging kuneho. Sa kasalukuyan, ang kuneho ay napupunta sa kaharian ng demonyo, ngunit nahihirapan siyang huminga dahil sa nakakalason na kapaligiran. Nakipagpulong siya sa isang demonyo at sinabi sa kanya na natupad niya ang kanyang pagtatapos ng deal. Ang demonyo ay naglabas ng isang bote ng dugo at ibinuhos ito sa amulet, dahilan upang magsimula itong kumilos. Napagtanto ng kuneho na ito ang tunay na real deal. Napagtanto niya na ang vial ay naglalaman ng dugo ng isa pang anak ni Sparta, ngunit sinabi ng demonyo na kailangan niya ang dugo ng magkapatid na lalaki upang sirain ang hadlang. Sinabi sa kanya ng kuneho na ginagawa na niya iyon. Kinuha ng demonyo ang espada ni Sparta mula sa kanya at sinabi sa kanya na ito ay napakalakas para sa kanya upang hawakan, ngunit binanggit niya na kahit na maaaring totoo ito, panghahawakan pa rin niya ito dahil gagamitin niya ito upang itama ang pagkakamali ng may-ari nito. Ibinunyag niya na alam niya kung sino ang demonyo dahil isa lang ang paraan para makuha niya ang dugo at ang isa pang piraso ng amulet. Bumalik siya sa mundo ng mga tao kung saan naghihintay sa kanya si Cavallo at ang iba pang mga demonyo, at sinabi niya sa kanila na maghanda dahil darating si Tony. Samantala, namula si Maria nang makita kung gaano siya kalapit kay Tony, kaya itinulak niya ito pabalik. Hindi siya makapaniwalang itinapon siya nito sa labas ng bintana, at ipinaalala niya sa kanya na iniligtas niya ang kanyang buhay, ngunit sa palagay ni Maria ay makakawala siya ng mag-isa. Nagulat siya nang makitang nasawi na ang lahat at nalaman niyang patuloy na tatapusin ng kuneho ang mga tao para buksan ang tarangkahan sa impyerno. Nagpasya siyang pumunta sa kuneho, ngunit pinaalalahanan siya ni Tony na sinabi lamang sa kanya ng kuneho na sumama, at iniisip ni Maria kung talagang nagpaplano itong pumunta. Binanggit ni Tony kung paanong ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay sa mga demonyo, ngunit alam niya na iba si Sparta, kaya naisip niya na ang kanyang sarili sa demonyo ay iba rin. Ngunit nang mag-transform siya, naramdaman niya ang galit at puot na nagmula dito. Sa palagay niya ay naramdaman din ito ni Sparta, ngunit nagawa niyang lumaban sa kadiliman, kaya kailangan niyang gawin din ito. Binanggit niya na binigyan siya ng kanyang ina ng amulet upang protektahan ito, ngunit ginagamit ito ng kuneho para sirain ang mundo, kaya responsibilidad niyang pigilan siya. Ngunit walang pakialam si Maria sa kanyang sinasabi at pinaputukan ang kanyang paa bago siya ikinulong sa isang truck. Sinabi niya sa kanya na ang kuneho ay sumusunod sa kanyang dugo, at sa palagay niya ang lahat ng ginagawa ng kuneho ay dahil siya ay may paghihiganti laban sa Darkcom, kaya kailangan niya itong harapin ng mag-isa. Sinabihan ng kuneho ang lahat na maging handa dahil malapit nang maubos ang time limit na ibinigay niya kay Tony, at sigurado siyang darating si Tony kapag lumipas ang deadline. Sinabihan niya ang isa sa mga demonyo na umatake, ngunit biglang gumamit si Maria ng kotse para tumalon diretso sa demonyo. Sinubukan nitong atakihin siya, ngunit bumaba siya ng kotse at pinasabog ito, at nahulog ang demonyo sa kasawian nito. Ang kuneho ay hindi nadismaya na si Tony ay hindi dumating dahil siya ang papaslangan sa halip, ngunit sinabi ni Maria sa kanya na siya ay dumating upang makipag-negotiate. Binanggit ni Maria na wala siyang anumang bagay na gusto niya, kaya't inilabas niya ang isang remote, na sinasabi sa kanya na masusunog si Tony ng buhay kung pinindot niya ang pindutan. Hinihiling niya na itigil niya ang pag-atake at ibigay sa kanya ang amulet kung gusto niyang mabuhay si Tony, ngunit tumawa lang siya. Sinabi ni Maria sa kanya na maaari siyang tumawa hanggat gusto niya, ngunit kung masunog si Tony ng buhay, hindi niya makukuha ang kanyang dugo, kaya hindi niya makukumpleto ang kanyang misyon, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang patas na kalakalan maliban kung mayroon siyang isa pang layunin na hindi alam ng ibang mga demonyo. Ibinigay sa kanya ng kuneho ang amulet, ngunit habang lumalayo siya, binanggit niya na kung talagang mayroon siyang Tony, tatapusin niya sana ito sa sandaling makuha niya ang amulet. Ginagamit niya ang remote, ngunit pinasabog lamang nito ang kotse na ginamit niya, kaya sinabi niya sa mga demonyo na tapusin siya.
Si Cavallo ay nagmamadaling lumapit sa kanya, ngunit tinamaan siya ng isang missile at pinasabog siya. Pinaputok niya ang mga missile sa iba pang mga demonyo at ginamit ang espadang nakakabit dito para putulin sila. Naglabas siya ng isa pang baril at sinimulan itong pasabugan, ngunit naubusan siya ng bala. Ang isa sa kanila ay kumamo sa kanyang braso, at naghahanda siyang lumaban, ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa, at ipinakita ng kuneho na nolison siya ng isang formula na kanyang binuo, na batay sa natural na lason ng bato at ipinaliwanag niya na paralisado siya. Ibinunyag ng kuneho na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay may formula sa kanilang mga armas, kaya kailangan lang nilang tamaan si Tony, at magkakaroon sila ng higit sa sapat na oras upang makuha ang kanyang dugo. Nadismaya siya na hindi makukuha ni Maria ang nararapat sa kanya dahil wala siyang mararamdamang sakit sa pagkasawi niya. Ngunit nang malapit na siyang tapusin ng isang demonyo, biglang dumating si Tony upang iligtas siya. Ipinakita ng kuneho kay Tony ang portal sa kaharian ng demonyo at sinabi sa kanya na dapat niyang makita kung ano ang kanyang ipinaglalaban. Inihayag ng kuneho na si Mundos, ang lalaking pinaslang ng pamilya ni Tony, ay pinuno pa rin ng impyerno, at lalo siyang lumakas dahil sa pader ng Sparta. Tinawag ng kuneho ang Earth na isang paraiso at binanggit na sinusubukan ni Maria at ng iba pang miyembro ng Darkcom na itago ito sa kanilang sarili, pero hindi makapaniwala si Tony sa sinasabi niya. Sinabi niya kay Tony na pumunta at makita ang kanyang mundo, kaya nagpasya siyang sumama sa kuneho, ngunit pinagbantaan siya ni Tony na tatapusin siya kapag may nangyari kay Maria habang wala siya. Kaya, inutusan ng kuneho ang kanyang mga tauhan na iwasan ang kanilang mga kamay sa kanya, at habang dumadaan sila sa portal, nagsimulang umubo si Tony mula sa nakakalason na kapaligiran. Sinubukan niyang bumalik, ngunit pinigilan siya ng kuneho at sinabihan siyang makita ang tunay na katangian ng pader. Inilabas ni Tony ang kanyang espada, ngunit hinarang ng kuneho ang kanyang pag-atake at sinipa siya pabalik sa mundo ng mga tao. Ipinaliwanag ng kuneho kung paano siya gumawa ng isang aparato upang hanapin at patagalan ang mga sirang lumalabas sa dingding, na nagbigay daan sa kanya na iligtas ang ilan sa mga demonyo. Ngunit sa palagay niya, pagkatapos maranasan ni Tony ang kaharian ng demonyo, dapat niyang matanto na ang lahat ng mga demonyo ay kailangang pahintulutang tumawid. Iniisip ni Tony na magre-resulta ito sa pagkasawi ng milyon-milyon, ngunit sinabi ng kuneho na ang mga tao ay nasasawi na. Alam niyang kapag nasira ang pader, dadaan din ang mga halimaw sa kaharian ng demonyo, ngunit naniniwala siyang malapit nang maabot ang ekwilibriyo. Sa tingin niya, makatarungang isakripisyo ang isang henerasyon upang matiyak na hindi maghihirap ang susunod sa kanila. Sinabi niya kay Tony na maaari niyang itama ang kawalan ng katarungan ng kanyang ama, sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanya ng isang patak ng kanyang dugo, at sinabi niya na ang kanyang ama ay isang bayani. Ngunit tinanong siya ng kuneho kung paano niya malalaman iyon kung hindi pa niya ito nakilala. Sinisigawan ni Maria si Tony na huwag gumawa ng anumang kawalang isipan, kaya sinabi niya sa kuneho na hindi siya sasama sa kanya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin si Tony, at binalaan siya ni Maria tungkol sa kanilang mga makamandag na talam, ngunit hindi siya nag-aalala dahil sa palagay niya ay hindi nila siya mahahawakan. Nagsimula siyang sumalakay sa mga demonyo, ngunit bumalik si Cavallo at natanggal ang kanyang espada mula sa kanyang kamay. Sa pagsisimula niya sa pag-atake, gumamit si Tony ng isa pang demonyo bilang isang kalasag, at ginagamit niya ang mga bahagi ng katawan ng demonyo bilang sandata upang lumaban. Nakuha niya ang kanyang espada, ngunit sinipa siya ni Cavallo sa kaharian ng demonyo kung saan siya ang may kalamangan. Pinalipad niya siya sa isang pader, ngunit bumangon si Tony at nagawang makabalik sa portal. Sinubukan ni Maria na paputukan ang kuneho, ngunit inatake niya ito gamit ang kanyang espada, at muling itinapon ni Cavallo si Tony sa kaharian ng demonyo. Sinabihan ng kuneho ang iba pang mga demonyo na tumulong habang nakikipag-ugnayan siya kay Maria. Alam niyang ang pangunahing layunin nito ay ang sirain ang Darkcom dahil kung talagang nakikipaglaban siya para sa mga demonyo, hindi niya ito ikukulong. Itinutok niya ang kanyang espada sa kanyang leeg, sinasabi sa kanya na nararamdaman niya ang bawat sakit na idinudulot niya sa kanyang mga tao, ngunit nahaharap sila sa mas malupit na kapalaran kung hinayaan niyang harapin sila ng Darkcom. Binanggit ni Maria na ang Darkcom ay hindi nagbi-brainwash ng utak ng mga bata upang maging mga sundalo, ngunit sinabi niya na ito mismo ang nangyari sa kanya, na sinasabi sa kanya na ni-recruit nila siya dahil walang natitira sa kanya.
Sinabi niya na hindi nagkataon na nawalan sila ng pamilya, at laking gulat niya nang tanggalin niya ang kanyang maskara. Sa kaharian ng demonyo, ang mga demonyo ay pinagtulungan si Tony, at siya ay nagpupumiglas laban sa kanila, ngunit nakita niya na ang isang bato ay malapit ng malaglag, kaya't binasag niya ito at ibinaon ang lahat ng mga demonyo sa ilalim. Habang naghahanda si Tony na bumalik sa portal, nabasag ni Cavallo ang mga bato at sinabi kay Tony na siya ay masasawi. Samantala, naghahanda ang kuneho na tapusin si Maria, ngunit huminto siya nang bumalik sina Tony at Cavallo sa portal. Nagawa ni Tony na itulak si Cavallo pabalik, at habang sinisipa niya ang aparato ng kuneho, isinara ang portal at hiniwa ang ulo ni Cavallo. Sinubukan ng kuneho na salakayin si Tony, ngunit iniwasan niya ito at sinuntok sa mukha. Ang lakas ng pag-atake ay nagpapalipad sa kanya, at malapit na siyang mahulog sa rooftop, ngunit nahawakan siya ni Tony. Sinabi niya kay Tony na tandaan na nagkaroon siya ng pagkakataong pigilan ang mangyayari, at pinutol ng kuneho ang amulet. Nahulog siya sa tubig, at sinabi ni Maria kay Tony na nakuha niya ulit ang amulet. Habang dumating si Wilbert kasama ang mga sundalo ng Darkcom, nakita namin ang isang demonyo na sinusubukang gumapang palayo, ngunit nahuli at kinakain siya ng kuneho, na ginawa siyang isang demonyo. Ang mga sundalo ng Darkcom ang nag-aalaga sa mga demonyong katawan, na ikinagulat ni Tony dahil kadalasan ay iniiwan lang niya ang mga demonyo pagkatapos na maalis ang mga ito. Kaya, sinabi sa kanya ni Maria na kailangan nilang itago ang mga katawan mula sa publiko, at tinanong niya siya kung ano ang gagawin niya sa amulet. Sinabi ni Tony na depende ito sa kung susubukan niyang kunin ito mula sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na ibibigay niya ito sa kanya ng mag-isa. Akala niya ay tapos na silang mag-away simula nang iligtas niya ang kanyang buhay, ngunit binalaan siya ni Maria na darating ang iba pagkatapos nito. Kaya, tinanong niya siya kung sigurado siyang mapoprotektahan niya ito. Ngunit naniniwala siyang siya lang ang makakapag-ingat nito, at sa tingin niya ay hindi nila ito maibibigay kay Wilbert. Binanggit niya na maaaring siya ay isang magandang opsyon dahil handa siyang gawin ang lahat para protektahan ang realm, ngunit sa palagay niya ay walang nagawa si Wilbert maliban sa pagbibigay ng mga utos na nauwi sa pagkasawi ng mga tao. Naniniwala siyang hindi man lang masama ang loob ni Wilbert para dito. Ngunit ipinaliwanag ni Maria na nagmamalasakit siya sa kanyang mga tao, at sinusubukan lang niyang kumilos ng mahigpit upang magawa ang trabaho. Inutusan ni Wilbert ang kanyang mga tauhan na tipunin ang mga katawan ng demonyo, at ilagay ang mga armas sa kanilang mga kamay dahil kailangan nilang magbigay ng larawan sa media. Ang isa sa mga sundalo ay nalilito kung ano sila, at nagtataka siya kung sino ang tumapos sa kanila. Kaya, binanggit ni Wilbert na malapit nang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, at sinabing si Maria ang nag-aalaga sa kanila. Sinabi ni Maria kay Tony na kung hindi niya ibibigay sa kanya ang amulet, kakailanganin niya at ng mga sundalo ng Darkcom na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit ipinaalala niya sa kanya ang nangyari noong huling pag-atake nila sa kanya. Mukhang malapit na silang mag-away, pero pinigilan sila ni Enrico, at hiniling niyang kausapin si Tony, na nagsasabi sa kanya na kung tungkol sa trabaho, triple ang rate niya. Nagulat si Enrico na willing pa rin itong kumuha ng trabaho sa kanya, kaya nagbiro si Tony na mahirap humanap ng kasing maaasahan niya na magbebenta sa kanya sa sandaling makinabang siya rito. Tinanong ni Wilbert si Maria kung nasaan ang espada ni Sparta, at binanggit niya na dinala ito ng kuneho. Sinabi niya na maaari niyang tanggapin kung nabigo lamang siya sa kanyang misyon, ngunit nagsisimula na rin siyang magduda sa kanyang debosyon. Alam niyang naalis ang kanyang koponan dahil pinapasok niya sila sa bitag ng kuneho, ngunit wala siyang pakialam sa kanila dahil ginampanan nila ang tungkuling itinakda ng Diyos para sa kanila. Tinanong niya siya kung nakuha niya ang amulet, ngunit bago siya makasagot, binanggit ni Tony na kinuha din ito ng kuneho, at sinabihan si Wilbert na ihulog ito sa kanyang bahay kapag nahanap na nila ito. Tinanong ni Wilbert si Maria kung nagsasabi ba ng totoo si Tony, ngunit napansin niyang paralisado siya, kaya mahirap makita kung ano ang nangyari. Sa tingin ni Wilbert ay hindi ito mahalaga dahil tutulungan sila ng Diyos, at binanggit niya na kahit na hindi sila naghanap ng digmaan, kakailanganin nilang labanan ito. Ngunit naisip ni Tony na naghahanap siya ng digmaan mula nang lumikha siya ng isang organisasyon para lamang manghuli ng mga demonyo. Hiniling niya kay Tony na pumili ng isang panig, ngunit hindi siya interesado sa pakikipaglaban, at habang naghahanda siyang umalis,
inutusan ni Wilbert ang kanyang mga tauhan na pigilan siya. Ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring hayaang umalis ang isang taong kasing lakas ni Tony, ngunit biglang dumating ang kuneho sa kanyang anyo ng demonyo. Sinimulan siyang atakihin ng lahat, ngunit madali niyang tinapos ang mga sundalo. Nakatakas si Wilbert sakay ng helicopter, ngunit naiwan si Andres, kaya hinagisan nila siya ng hagdan. Hindi maintindihan ni Tony kung ano ang nangyari sa kuneho, kaya nabanggit ni Maria na malamang na nasobrahan siya sa dugo ng demonyo. Sinabi niya kay Enrico na pumunta sa isang lugar na ligtas dahil ang kuneho ay masyadong mapanganib para sa kanya upang manatili sa paligid, at nakita namin siya na tumatakbo palayo. Ibinigay ni Maria ang isa sa kanyang mga baril kay Tony, at sinimulan nilang paputukan ang kuneho, ngunit wala itong epekto. Tinanong siya ni Tony tungkol sa mga bala ng anti-demon, at ibinunyag niya na ginagamit na nila ang mga ito, kaya ang DNA ng kuneho ay dapat masyadong tao para sa mga ito upang sumabog. Patuloy nila siyang pinapaputukan, at kahit na hindi siya nag-abala sa pagharang sa kanilang mga bala, nakita siya ni Maria na sinusubukang protektahan ang balbula sa kanyang katawan. Dumating ang mga helicopter ng militar, at nagpaputok sila, ngunit sinira niya sila sa pamamagitan ng kanyang espada. Sinabi ni Maria kay Tony na kailangan nilang sirain ang balbula sa katawan ng kuneho upang maputol ang supply ng dugo ng demonyo, ngunit bigla niya itong hinampas. Sinubukan niyang hampasin si Tony gamit ang kanyang espada, ngunit hinaranggan niya ang pag-atake, at habang patuloy silang nag-aaway, nabanggit ni Tony na hindi madali ang pagiging demonyo, kaya dapat naabot ng katawan ng kuneho ang limitasyon nito. Sinubukan ni Tony na atakihin ang balbula, ngunit hinawakan ng kuneho ang kanyang mga binti at itinapon siya. Habang sumusugod siya kay Tony, sinubukan siyang pigilan ni Enrico, ngunit sa huli ay natusok siya. Nagtataka si Tony kung bakit niya ginawa iyon, at nang siya ay pumanaw, ipinaalala niya kay Tony na sinabi niya sa kanya na kukuha siya ng talam para sa kanya. Namumula ang mga mata ni Tony, at ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa kuneho, ngunit nataman siya ng isang mapangwasak na atake, na nagpalipad sa kanya sa isang gusali. Naghahanda ang kuneho upang tapusin siya, ngunit dumating si Maria sakay ng isang helicopter at nagpaputok siya. Nagpaputok siya ng mga misail sa kuneho habang si Tony ay tumalon sa helicopter, ngunit agad na nakabawi ang kuneho at nagsimula siyang tumakbo sa kanila. Sinubukan nilang lumayo, ngunit ang kuneho ay namamahala din na tumalon dito at sinimulan itong sirain gamit ang kanyang mga kamay. Malapit na itong bumagsak, kaya sinipa siya ni Tony, at tumalon si Maria bago sumabog ang helicopter. Kinuha ng kuneho ang amulet at inilagay ito sa espada ni Sparta, na nagbabago sa orihinal nitong anyo. Binanggit niya na kapag nahawakan nito ang dugo ng buong bloodline ni Sparta, sisirain nito ang mundo, na nagpapatawa kay Tony. Binanggit niya na kung sinabi iyon ng kuneho noon, maaari nilang laktawan ang lahat ng labanan. Ngunit inilabas ng kuneho ang vial at inilagay ang dugo ni Virgilio sa espada, na ikinagulat ni Tony. Ibinunyag ng kuneho na buhay pa si Virgilio, ngunit ayaw maniwala ni Tony dahil nakita niya itong nasawi sa sarili niyang mga mata. Ngunit inatake siya ng kuneho gamit ang espada, dahilan para tumulo ang kanyang dugo dito. Biglang may haligi ng liwanag, at ang mundo ay nagiging pula habang ang mga demonyo ay nagsimulang magpakita. Ang kuneho ay naghahanda upang tapusin si Tony, ngunit biglang pinaputukan ni Maria ang balbula sa kanyang katawan, at nagsimula siyang mapaluhod. Sinabi ni Tony na hindi dapat sinabi sa kanya ng kuneho ang tungkol kay Virgilio dahil determinado na siyang mabuhay para makita niya itong muli. Nag-transform siya sa kanyang demonyong anyo at inatake ang kuneho gamit ang espada. Napansin niya na iniisip ni Tony na ipinaglalaban niya ang tama, ngunit malalaman niya sa lalong madaling panahon na hindi siya tinatanggap ng sinuman, at tinapos siya ni Tony. Inalis niya ang amulet mula sa espada, na naging sanhi ng pagkawala ng mga demonyo, at ang lahat ay bumalik sa normal. Natutuwa siyang ligtas ang mundo, ngunit sinabi sa kanya ni Maria na hindi siya dapat maging masaya. Binanggit niya kung paano niya nakita ang lahat ng malapit sa kanya na nasawi, at binanggit niya na pareho ito para sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ng kuneho na buhay ang kanyang kapatid, kaya kailangan niyang hanapin siya. Sinabi niya kay Maria na sumama sa kanya, ngunit tinurukan siya nito ng pampakalma, na sinasabi sa kanya na ang kanyang dugo at ang espada ni Sparta ay hindi maaaring iwanang bukas. Ngunit nakita namin ang isa pang pagbubukas ng portal.
Bumalik tayo sa isang oras na mas maaga nang kunin ni Wilbert ang portal device mula kay Andres, at alam niyang pinagtaksilan sila ni Andres. Ipinaliwanag niya na wala siyang pagpipilian, dahil tatapusin sana ng kuneho ang kanyang mga anak na babae, ngunit hindi iniisip ni Wilbert na ito ay isang dahilan upang ilabas ang impyerno sa Earth. Binanggit ni Andres kung paanong ang kanyang buhay ay impyerno na, ngunit sinabi ni Wilbert na, sa halos buong buhay niya, hindi rin niya alam kung ano ang nilayo ng Diyos para sa kanya. Tinanong niya si Andres kung ano ang gagawin niya sa device, at ibinunyag niya na sinabihan siya ng kuneho na sirain ito upang hindi ito magamit ng mga tao laban sa mga demonyo. Ngunit plano ni Wilbert na gamitin ito upang dalhin ang digmaan sa mga demonyo, na nagpatawa kay Andres dahil sa tingin niya ay imposibleng manalo sa isang digmaan laban sa impyerno, ngunit naniniwala si Wilbert na tutulungan sila ng Diyos. Binanggit niya kung paano siya nahulog mula sa isang eroplano na wala, ngunit iniligtas pa rin siya ng Diyos, kaya iniisip niya kung gagawin din ba ng mga demonyo ang parehong bagay para kay Andres. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na paputukan siya at itapon sa labas ng helicopter. Sa kasalukuyan, binuksan ni Wilbert ang portal at inutusan ang kanyang mga tauhan na maglunsad ng mga missile dito, na sumisira sa lahat sa kabilang panig. Pagkatapos nito, si Tony ay na-freeze sa isang stasis chamber, at ang mga sundalo ay tumungo sa kaharian ng demonyo habang ang presidente ay gumagawa ng isang anunsyo, na inihayag sa lahat ang pagkakaroon ng impyerno. Isang pasilidad ang itinayo kung saan nakakulong ang mga demonyo, ngunit nakikita natin ang demonyong tumulong sa kuneho habang pinuputol niya ang mga sundalo at pinalaya ang lahat. Sinabi niya sa kanilang lahat na purihin ang hari ng demonyo, at habang nagbabago siya, nakita namin na ito ay si Virgilio at binanggit niya na may paparating na bagyo.